Hi there mga kapatid, it's another day again and it's a new topic. Welcome to my channel. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa latest update and paki-like and share mo na rin. Hi there mga kapatid, it's me again. So, short clip lang tayo, short video clip lang. Gusto ko lang i-share yung naging video ni Banat Bay kanina, yung upload niya regarding dun sa pagsabi ni Robredo ng fake news kay Trillanes. So, ang ganda kasi ng mga reaction dito ni Banat Bay, nakakatawa. So, let us start watching, guys. Sinagot naman ni Robredo ang mga naging pahayag. Dito naman na tayo sa topic na to. Ang bihira. Kawawa naman to si Trillanes talaga. Lipat tayo dito sa topic na to kasi sinagot na ni Leni Robredo yung birada, yung banat nitong kahul na ito. Di ba? Sagutin mo nga. Sige nga. Ating Senador Sonny Trillanes sa kontrobersyal na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanya noong nakaraang buwan. Giit ni Robredo, nirerespeto niya ang nararamdaman ng dating senador. Huwag mo nang respetuhin yung nararamdaman niya. Walang kwenta yung nararamdaman niyan. Tama. Yan ang taong toxic. Alam niyo ba yun? Yan ang pinaka-toxic na tao sa mundo na to. Yan ang pinaka-toxic na politiko. Kaya wag niyo nang pansinin yung nararamdaman yan. Kasi kung papansinin mo lahat na nararamdaman niya, magiging toxic ka rin. Kasi walang biro Pag yan ang mga pinapansin mo, magiging toxic ka rin kasi napaka-toxic niyan. Lahat inaaway. Hindi niyo ba napansin? Pati nga ngayon si Robredo, inaaway na rin di ba? Kasi nga dahil sa pagbisita ni VP Sara Duterte kay Robredo, inaway kagad. Alam mo yun, grabe napaka-warprik nitong maman to, no? Alam natin na for a very long time talagang nilalabanan na ni Senator Trillanes yung Duterte. At naiintindihan ko where he's coming from. Medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. Yan kasi sinasabi ni Trillanes na, dinoloko nyo tao. Alam nyo naman, beforehand, dadalaw dyan si VP Sara Duterte. Ginaganon ni Trillanes Eto, sagot ni Madam Robredo. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Hindi yun totoo. Kaya nga sinasabi ko na okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Ayan! Yan! Bali mo, fake news. Kita mo na, Trillanes? Okay naman yung opinion mo, kahit yung opinion mo toxic. Pero, wag ka naman fake news. Ang birat Ewan ko na lang Ano kaya magiging reaction dito ni Trillanes na siya ay somehow sinabihan ng fake news ni Robredo? Gago! Kawawa naman ito si Trillanes, pambihira. Wala na talagang kakampi. Diba? Kasi inaway mo na lahat Kahit anong away mo na lahat. Inaway mo na lahat. Lahat ng senador na nakasama mo, inaway mo. Diba? Mga anak ni Duterte, inaway mo. Pati, alam nyo ba dati, kahit yung mga tulpo inaway nito? Lahat talaga inaway nito. Walang pinalagpas to. This time, si Robredo naman, na sinabihan niya, huwag nyo kaming bulahin. Talaga namang matagal niya yung imiting nyo Ang una nga nag-react niyan, yung kanyang, amuyong nito ni Robredo na sabi, tinawanan si tinawanan si Trillanes nung amuyong nito, tinawanan Sabi ba naman hindi totoo yan. Sinasabi ni fake news. Ayan nakasulat na Okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Sa madaling salita, fake news ka. Ikaw talaga. Fake news. Trillanes, fake news. Kawawa ka naman. Nako. Bukod sa local bid, sinabi rin ni Robredo na tutulong siya sa pangangampanya ng mga kaalyadong sina Laila de Lima at Chel Jokno para sa Kongreso. Ano yan? Cookie ni Mocha? Hindi. Yan yung ni Mocha, cookie ni Mocha yan Ano na naman pautod dyan? Naku talaga. Cristobal. Pwede. At Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa pagkasenador.
Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ayun, mga Julius kapatid. Papao po. Iba na ang Dali may lang, alam. Julius. Easy. Antayin natin baka naman yun na susunod na tatakbo. Anyway, ayun na nga po ang balita dyan. So, ewan ko kung aminado si Robredo na talagang ang mga pink lawan, yung magic, sinasabi nilang pink magic, wala na. Wala na talaga. Umatras na sa pagtakbong senador ang mga pinklawan. Di ba? Palakpakan tayo dyan. Kasi alam nyo, yung style ninyo na nanggugulo lang, style ninyo na ginawa, kasalanan mo rin naman, Robredo Mula 2016 to 2022, alam mong may nagawang maganda si Pangulong Duterte. Okay, hindi perpekto. Wala namang perpektong presidente. Siyempre, may mga sumasablay, minsan may nagkakasala. Ang importante, napaparusahan. Importante, natatanggal. Yun ang importante doon. Meron naman di siyempre mga, imposible naman lahat na lang ng maayos doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Hindi. Merong mga nagkakasala at napaparusahan. Diba? Ang ginawa mo, nagpaka-Trillanes ka noon. As in, wala kang nakitang maganda sa panahon ni Pangulong Duterte. Buti pa si Pangulong Duterte, inilagay ka 2 beses sa kanyang gabinete. Ikaw, wala kang nakitang maganda, kasalanan mo rin. Kaya ngayon, ang dating talaga is naging toxic ka sa lipunan. Ngayon, nagagalit ka o sinasabi mo wag naman sana fake news doon sa taong toxic din. Siyempre, sabi nga nila, magnanakaw, galit sa magnanakaw, mandaraya, magalit sa mandaraya. Ang toxic, galit sa toxic, di ba? Kaya, ngayon, yan ang napapala mo. Kasi nga, yan ang ginawa mo nung panahon ni Pangulong Duterte. Yan ang ginawa mo, naging toxic ka. So, tinotoxic ka ngayon ni Trillanes. Si Trillanes, tanggap na natin yan. Yan ang pinaka-toxic na tao sa lipunan. Yan ang pinaka-toxic na politiko. So, wag na po nating pansinin yan. Una-una, feeling ko ending na karir ni Trillanes di ba? Yung pagtakbo pa lang niya sa Caloocan na pinagtatawanan siya ng mga taga-Caloocan, ending niya na yun. Di ba? So, pagbigyan na lang natin na magkalat na lang. Hindi ko nga maisip kung bakit pinapansin pa siya ng media na kahit wala namang tumamang sinasabi ito si Trillanes, pinapansin pa rin siya ng media. Dahil ba maraming galit kay Trillanes kaya siya pinapansin para may manood, di ba? Kasi yun nga lang sa mga kasamahan din niya na ibig sabihin, dati ring mga mambabatas. Di ba nung tinanong tungkol may destabilization, ano sagot ng mga mambabatas? Ari ng Marites, di ba? So ibig sabihin po, talagang wala na ho siyang wala nang nakikinig sa katulad ni Trillanes. Wala nang naniniwala sa katulad ni Trillanes. Sa tingin ko nga, siguro mga 5 to 10% lang makukuhang boto niyan sa Caloocan. Hindi, mapapahiya yan. Hindi, kung ako sa'yo, Trillanes, bumitaw ka na. Feeling ko mapapahiya ka ng todo Pero okay din yun. Para sana namnamin mo na maniwala ka na sa sarili mo na walang naniniwala sa'yo. Di ba? Kasi mga taga-Caloocan, mga taga-Caloocan, ipakita nga ninyo sa taong bayan kung may naniniwala pa kay Trillanes. Sa tingin ko walang naniniwala dyan Sa tingin ko nga, mataas na siguro makakuha siya ng 15% na boto. Pinakamataas na yun. Diba? So, kayo na po bahala, mga taga-Caloocan, kung ipapakita nyo ba sa buong Pilipinas na wala nang naniniwala kay Trillanes? Ipakita ninyo sa darating na eleksyon. Okay? So, yun mga kapatid, napanood na natin yung short video clip lang kinuha sa portion ng in-upload ni Banat Bay. Let us watch another one. Ito lang, isang maiksing clip din lang galing kay Jojo. So, ito yung video guys, short lang siya. Ipapakita lang dito ni Jojo yung regarding dun sa pagkagulat ni Marcos
regarding dun sa flood control sa Ilocos Norte. So, let us watch. Short, very short lang siya. Siguro mga less than 15 minutes. Eto, may proyekto. Sabi niya matagal na raw yan. Pero, eto itong liitan ko yung konti. Tingnan nyo to. Ayan. Ano ba ito? Ito po ay flood control or river wall project sa Vintar sa Ilocos Norte. February 1 yan, ang date niyan. Pero, kung titignan ninyo, nabudgetan na ito under 2022 GAA. No? 2022 GAA. So, yung project na ito, implemented or started siya ng 2023 or even finished ng 2023. Kasi nakita nyo naman, ayan yung picture, tapos na nga yan eh. Feb 2023 yan. Magkano ang budget? 44 million. Okay, funded under GAA. So, hindi totoo yung sinasabi ni Marcos na matagal na raw yan. Sa tingin ko nga, ang nangyayari dito every year simula nung Marcos administration. Siguro every year na ginagawa nila ito na class A or low class yung kanilang yung quality ng kanilang paggawa para every year or every typhoon may masisira para meron na naman silang budget. Okay, another budget after budget after budget kapag nasira. Parang yung mga kalsada natin, 'di ba na okay naman yung kalsada, pero bakit binubutasan? Tapos gagawin ulit. O syempre, pag gagawin ulit, another budget na naman 'yun. So sa tingin ko ganun yung nangyayari kasi as you can see, ito po ay na-budgetan na ng 44 million noong 2022 GAA. And it was made for 2023. Kasi kung titignan ninyo dito, ito, yung ngayon lang na bagyo, itong bagyo lang na ito. Ayan Vintar, Ilocos Norte. Ito po yung flood control. Ayan di ba na-budgetan niya ng 44 million? So paano po nangyari? Ito po kasi yung full context nung nakita ninyo kanina. Ito yun, yung flood control na sinasabi. The Vintar Flood Control Program, actually, malaki yung damages din doon. 2 years na nga. Paano nangyari yun? 44 million ang budget nito nung last year lang. Anyway, at this point in time, Mr. President, we are now in the process of validating all the damages so that we can come out with the cost, the real cost of restoration. Binavalidate na naman daw nila yung real cost ng damage para mag-restore ulit sila. Another budget na naman. Budget. That we have agreed with OCD to... Hindi nga to yung Build Better More na BBM. Budget more. Work out anytime soon, Mr. President. Dito na magtaka itong Pangulo na ito. Bakit ang daming nasira na sa flood control? Matagal na itong mga ito they survived many years ago. Typhoons. Nag-survive pero binadgetan last year, 44 million. And floods already before. Bakit? Ito yung mga, these are the dikes that were built long time ago, yung mga karamihan, Mr. President. So, tignan yung sisisihin nila dito Kasi nung nakaraang baha, sinisi nila yung mga tao daw. Sinisi yung mga tao at saka yung climate change. Nung nakaraang malakas na bagyo din, sinisi yung malakas na hangin. Oo. Well, they're just you'll just have to rebuild them in a new way. Rebuild budget. Well, how can we avoid this kind of damage kung magkaroon ng similar typhoon ulit? How can you avoid corruption? Kung ano yung budget, yun yung ilalagay ninyo. Kasi eto 2 months ago, nagbigay ka ng direktiba. Anong direktiba mo? Ito, tingnan mo.
President Ferdinand Marcos Jr. directed on Tuesday, July 30, disaster response agencies to ensure that Filipinos receive timely warnings about incoming typhoons. The President said during the sectoral meeting in Malacanang that along with these is the clear instructions on what actions to take and where the residents will seek shelter or assistance. So, 2 months ago, July pa ito, nagbigay ka ng direktiba pagkatapos kang ma-fact check ng baha. Pagkatapos kang ma-fact check, nagbigay ka ng direktiba, kamo, na ayusin nilang trabaho nila. So, July, August, September, tas October na ngayon, 3 months ago pala. Ano nangyari doon sa direktiba mo? Bakit hanggang ngayon? Sirang-sira yung mga flood control. Nagtaka ka pa. Di ba nga, nung SONA mo, anong sinabi mo? Anong sinabi mo nung SONA mo? Pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Binabantayan daw. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Tapos, a few moments later, nagtaka ka? Because before sa mga typhoon, hindi nasira ito eh. Panahon ko pa. Na-fact check ka na nga, nagtaka ka pa? Ito eh. Itong mga ibang slope protection dito. Saka nagtataka ka, kayong mga dekada na kayong namuno dyan sa Ilocos. Hindi nga ninyo maayos-ayos yung lugar ninyo. Tapos itong flood control, taka ka pa? Parang kine-question mo ata yung sila. And even yung current governor na si Matthew Manotoc. In front of Matthew Manotoc, nagtaka ka? Ibig sabihin, incompetent din yung si Manotoc. Marcos, nung bumalik kayo ng Pilipinas, kayo ang namuno dyan. Tapos nagtaka ka? Matibay naman. Sinabi mo, matibay nung kayo? Panahon mo pa yan? O paano nangyari? Bakit sira? Pag nagbabago, hindi naman nasisira. Ba't kaya nasira ngayon? I think, Mr. President, there are two things there, phenomenon. Actually, kasi baka nag-overflow kasi yung water and brings up the dun sa other side. So, dito maghanap silang ng sisisihin. Okay. Because of silted na yung riverbed. Dahil silted daw. Yeah, yun. That's the other thing. Silted yung riverbed. Yeah. So, there is a tendency for the water to overflow. And when it comes back, doon ho na-erode yung... So, naghanap sila ng sisihin. Naghanap pa sila ng titihin. Kung titignan natin itong na ito, ayan ang gusto nilang sisihin ngayon, silted daw. Parang ganito yan Dahil itong parte daw na ito, umangat daw. Parang may mga lupa na umangat daw. So itong flood control na ito, nagiging walang silbi daw kasi instead na mababa dito, tumaas kasi may mga lupa daw na dito. So parang silted. Black daw ito ngayon. So kapag umangat yung tubig, dito na daw dadaan yung tubig, kaya ibinababa daw itong Diba? Ang galing ng engineering ninyo. Kung sisihin pa ninyo yung pagiging silted ng lugar ng flood control na yan, ang galing pala ninyong mag-engineer. Naging engineer pa kayong natawag tapos hindi nyo na solusyonan kung silted man yan. Wala man lang dredging na nangyari. Hindi man lang ninyo hinukay at tinanggal. Ano nangyari sa direktiba ng Pangulo? Na sabi dapat very prepared tayo. Yung disaster preparedness natin. Hindi na ako magtaka kasi sinabi ba naman yung mahigit 5,000 ayan. Sa buong bansa. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. So yun mga kapatid, very short lang yung video natin ngayon. Napanood naman natin na as usual, ano pa ba ang aasahan mo dyan sa Pangulo na yan? Wala naman laging alam, laging nagtatanong. So,
magtitiis pa tayo ng 3 taon. At baka pag na-extend pa sila, wala na, forever na yan na magtitiis tayo, laging ganyan. Lagi siya, tama si Jojo dito, laging naghahanap ng sisisihin. Dati, sinisi niya, yung barko, tapos hangin. Tapos ngayon yung binanggit ni Jojo, hindi ko masyadong matandaan. Yung sinisisi na naman niya ngayon. So, what's next? Pag may bagyo ulit, sino na naman kaya sisisihin niya? So, antay-antay na naman natin kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. So, that's for today mga kapatid. Bukas ulit, mag-upload ulit tayo. Thank you! So that's the end. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, News ko po RD. Please like and share, and don't forget to hit the notification bell. Thank you.